Let us run with endurance the race that is set before us. Meron tayo palang tinatakbo sa buhay na ito, no? Habang tayo tumatakbo, sabi sa verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Mga kaibigan, isa sa mga kabigatan na nabanggit ko kanina, yung mga wrong relationships, okay? Bakit sinabi kong wrong relationship? Marami po kasing mga hindi natin alam, mga wrong choices natin sa buhay. Sana naman po, lalo yung mga kabataan ngayon. At kasi lahat naman siguro tayong mga magulang, o tayo, kung ikaw man ay magulang na, nanay at tatay ka, siguro pinagdaanan mo rin to, at siguro yun din ang pinapangaral mo sa mga anak mo na mga anak, huwag kang magkakamali sa buhay. Okay lang na mag-boyfriend ka, pero huwag kang makikipag-live-in. Honor the marriage bed. Kung mababasa ninyo ang Book of Hebrew, nandoon po yan, nakasulat yan. Sapagkat ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae, yan po ay sacred dapat. Okay? Tandaan po natin yan. Kung gusto nyo pagpalain kayo ng Panginoon sa buhay ninyo, simula ngayon at magpakailanman, sabi nga ni Mel Tiangco, magpakailanman, kayong lahat na mga bata pa na may mga karelasyon, huwag niyo pong sanayin ang inyong buhay na okay lang na manahan kayo sa isang bubong. Okay lang na matulog kayo sa isang kama. Huwag pong ganun. Iwasan niyo po yung mga ganung klaseng tukso sapagkat yan po ay pabigat. Sabi nga, yan ay sin na it entangles you, it clings to you hanggang ikaw ay magkasala. Okay, sabihin mo na, wala naman kami pastor na ginagawang masama. Nandun na ako. Pero keep in mind, the Labathians is alive and well. That is the spirit, a strong spirit. Ang trabaho niyan, kapareho ng ginagawa ng devil. Steal, kill, and destroy. Na once na nagtagumpay na siya sa kanyang hangarin, he will go to destroy your life. How are you going to experience ng tawag nating destroy? Sapagkat ang destroy ay sa mahabang panahon, habang nabubuhay ka dito sa mundo, at kahit na dumaan na kayo sa maayos na buhay, ibig sabihin kayo nagsama muna bago kayo ikasal. Okay, I don't want to contradict this and I don't want to say something that will offend you, but if these things will convict you, praise God. Kasi ang trabaho ng pastor is to make everyone to be enlightened. Okay? Ang tama pong gagawin ay maganda naman na kayo talagang isang tunay na magkaibigan muna. Huwag muna kayong gagawa ng mga bagay na kayo mahuhulog sa tukso. Okay, yan tukso, yan nagsisimula yan sa tukso, pagkatapos magkakasala na kayo. At yan ay may consequence. Okay, yung consequence ay napakabigat. Maniwala po kayo sa akin, sapagkat yan ay isa sa mga experience kaya sabi ko, dati ako'y bad news, pero praise God, dala-dala ko ngayon yung banner ng good news. Ang good news ko sa inyo ay Diyos ay mahabagin. He's the God of second chance. The God of second chance. Kung nandudong kayo, nalalapit kayo sa tukso, ay the Lord God naman is nandito naman yung Holy Spirit para ilayo kayo. God will make a way to get you out of that temptation. Diba sabi nga ng Bible din, sabi ng Scripture, God will make a way to keep you away from temptation.